At kaugnay po sa pagkakaresto kay Delphine Lee, makakapanayan po natin si Attorney Sandra Coronel, Legal Counsel ng Pag-ibig. Magandang umaga po, Attorney Coronel. Si Mariz Umali po ito sa News to Go. Magandang umaga, Mariz. Opo, una po sa lahat, Attorney, matagal na pong napawalang bisa ang warrant of arrest matapos umanong katigan ng Court of Appeals ang kanilang mosyon, itong si Delphine Lee. Pero ano na po ba ang status ng kasong syndicated estafa laban sa kanya? Mariz, hindi totoo na napawalang bisa ang warrant of arrest laban kay Delphine Lee o sa kahit na sinong kasama niya. Ang warrant ay valid, subsisting at ang kaso ay pending before the court. Alright, so sa investigasyon po ng NBI, natuklasang may kasabwat na empleyado po sa Pag-ibig ang Globe Asiatic para mapeke ang mga dokumento, no? Naimbestigahan na po ba ng Pag-ibig kung sino ito at ano po ang lagay niya ngayon? Si Attorney Alex Alvarez na empleyado ng Pag-ibig ay kasama sa kasong nakasampa laban kay Delphine Lee bilang conspirator sa sindikatong ito. Sa kasalukuyan po ba ay nasa Pag-ibig pa rin po ba siya o ano na po ba ang ginagawang hakbang ng Pag-ibig para mahuli rin siya just in case or kinasuhan na rin po siya, di ba? Oo, ang kaso ay laban sa kanya ay pending kasabay nito in this same case, no, Maris? So may warrant for his arrest. Matagal na siyang natanggal sa Pag-ibig mula nung nakasuhan siya. Matagal na po siyang natanggal. At sa ngayon po ay hindi pa rin po siya nahahanap. Oo, kasama siya ng 4 pang iba na nagtatago. At hopefully, with the arrest of Delphine Lee, ay mahuhuli na rin itong 4 na kasabot niya. May mga leads na po ba? Kasi considering na it took 4 years, almost 4 years para maaresto itong si Delphine Lee. Sa kanya, meron na po ba kayong mga balita kung, kasi syempre, I'm sure nakikipag-ugnayan po kayo, patuloy pakikipag-ugnayan nyo sa mga pulis para maaresto na rin itong sinasabi nyo si Attorney Alex Alvarez? Opo, Maris. May pending kami na mga pag-uugnayan sa pulis at sa NBI para maaresto na rin ang 4 na ibang kasabwat ni Delphine Lee. Ma'am, curious lang po ako, no? Dahil nga syempre kailangan din na lumalabas sa investigasyon na talagang siya yung kasabwat. Gaano po katagal nangyari itong ginagawa nitong si Attorney Alex Alvarez na pagbibigay dun sa kay Delphine Lee para mangyari itong kasong ito? Actually, para ito sa project ng Severa ni Delphine Lee at ng Globe Asiatic sa Pampanga, yung mga borrowers ng Severa ay it turns out ay mga ghost o mga peking borrower, hindi sila talaga nag-appear before Notary Public Attorney Alex Alvarez na siya sanang nag-verify na tunay na tao ang nangungutang sa Pag-ibig. Dahil pinayagan ni Attorney Alvarez na notaryohin nang hindi nagpapakita sa kanyang personal ang mga borrowers na to, na nagpag-release ng pera sa mga borrowers na peke ang Pag-ibig. Kaya kasama sa sindikato si Attorney Alvarez. Yes, ma'am. And it took how long para bago matuklasan yung ganitong gawain ni Attorney Alex Alvarez? Naku, ito pong project ng Severa ay halos 1 taon po ang processing ng mga papeles. So nung nagva-validate po ang Pag-ibig, sinecheck kung ang tao ba na nakatira sa bahay na inutang ay isang tao na nakaregister sa Pag-ibig na nangungutang at na-verify nga na hindi totoong ang tao. Ibig sabihin, iba yung nakatira kasi merong direct buyer ang Globe Asiatic doon sa rehistrado sa amin na siyang nangutang sa Pag-ibig. Kaya double sale ang nangyari dito sa skemang. At ngayon po, ano na po ang susunod yung magiging hakbang? Ngayon na-aresto na po si Ginoong Delphine Lee? We are expecting na ang court ay mag-schedule na ng hearing para tuloy-tuloy na ang trial ng kaso. Handa nang magpresenta ng ebidensya laban kay Delphine Lee at sa kanyang mga kasabwat ang Pag-ibig at ang libong mga borrowers at mga buyers ng Globe Asiatic na niloko ng grupong ito. Alright, maraming salamat po Attorney Sandra Coronel, Legal Counsel ng Pag-ibig. Magandang umaga po sa inyo. Mamaya naman po susubukan naming makuha ang kampo ni Delphine Lee.